Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Mainit ang panahon natin ngayon, pero mas mainit sa impyerno. Paano nga ba natin ito maiwasan? Yan ang tatalakayin natin sa video ito. Sa panahon natin ngayon, base sa pag-aaral, talagang halos taon-taon patindi ng patindi ang init ngayon at yan din ang mga sinasabi ng eksperto. Pero lagi nyo tandaan na mas mainit ang impyerno base sa Biblia. Ngunit paano nga ba natin may iwasan ng impyerno kapag tayo ay binawian ng buhay? Ikaw ba, kung sakaling dumating sa punto na bawian ka ng buhay, tiyak mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Of course, lahat tayo ayaw natin sa impyerno at gusto natin sa langit. And by the way, ano ba ang langit? Ang langit na kung saan nandun ang Diyos. Sa langit wala nang sakit doon, wala nang problema doon. Habang buhay tayong masaya doon, habang buhay tayong magpupuri doon sa Diyos. Yung lalakaran natin doon ginto at napakaraming mansions doon. Pero baliktad naman pagdating sa impyerno. Ang impyerno yan yung lugar ng mga makasalanan. Meron diyang uod na hindi namamatay. Merong apoy na hindi namamatay. Yung pinakamainit na apoy. At yun yung lugar ng kadiliman na kapag tayo nakapasok doon, sabi ng Biblia, buong katawan natin doon susunugin sa impyerno at yun ay habang buhay. Habang buhay nating mararanasan yung sakit doon. At doon, pag nakapasok ka, wala nang labasan yun. At yun ay habang buhay, sabi ng Biblia. At ganun din naman sa langit. Walang hanggang kasiyahan sa langit. At kapag napunta sa impyerno, walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So naniniwala ko na lahat tayo ay gusto nating makaiwas mula sa naglalagablab na init doon sa impyerno. Pero paano ba natin ito maiwasan? So bago pupunta ang tao sa langit o sa impyerno, meron muna tayong mararanasan. Ano yun? Kamatayan. Hindi naman biglaan na napunta sa langit, hindi naman biglaan na napunta sa impyerno, mamamatay muna tayo. But the question is, bakit kaya ang tao namamatay? Sabi ng Biblia sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang tao po ay mamamatay dahil sa kasalanan. Now the question is, lahat ba tayo ay makasalanan? Yes, lahat tayo. Kasi sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So pag sinabing all, pag sinabing lahat, ibig sabihin no exemption. Lahat tayo dito sa buong mundo ay makasalanan. Kahit na bata yan, kahit na matanda yan, kahit na pastor yan, kahit na pari yan, kahit na ministro yan, kahit na presidente yan, mayaman o mahirap, sabi ng Biblia, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos na makasalanan. Ibig sabihin, lahat pala tayo ay mamamatay. So yun nga lang, hindi nga lang natin alam kung kailan. Kayo ba, alam nyo kung kailan tayo mamamatay? Walang nakakaalam ni isa sa atin kung kailan tayo mamamatay. Yung iba nga natutulog lang hindi na nagising. Yung iba namatay dahil sa sakit, yung iba namatay dahil sa disgrasya, yung iba namatay dahil sa giyera, sa lindol, baha, or sa COVID. So iba't ibang uri ng kamatayan. Yun lamang po ay mga mukha ng kamatayan. Pero ang pinakaugat talaga kung bakit ang tao mamamatay, sinabi ng Biblia, nabasa natin kanina, dahil yan sa kasalanan. So napakaliwanag po mga kapatid na lahat tayo ay mamamatay dahil sa kasalanan. So sigurado na po yan. Okay? Kaya ang tanong, kapag ikaw namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ngayon gusto natin sa langit, di ba? Ngayon ang tanong, paano tayo makakarating sa langit kapag tayo ay binawian ng buhay? Sabi ng Biblia sa John 3:16, ngayon ito na po yun. Pakinggan nyo maigi ang paraan ng Diyos, paano tayo mapunta sa langit. Nakalagay po yan sa Biblia. Sabi ng Biblia sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Napakaliwanag po ng verse na yan. For God so loved the world, sa Tagalog, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan. So ibig sabihin, lahat tayo ay minahal ng Diyos. Ikaw, ako, lahat tayo mahal ng Diyos. Anumang estado natin sa buhay, lahat tayo ay inibig ng Diyos. Bakit ba tayo minahal ng Diyos? Kasi una, makasalanan po tayo. At ito ang katotohanan na dahil sa ating kasalanan, tayo ay mamamatay. At ang katotohanan na kapag tayo namatay, sabi ng Biblia, yung ating kasalanan, pagbabayaran natin ito sa apoy ng impyerno. Kaya ang bad news dito, kapag tayo namatay, lahat tayo ay pupunta sa impyerno kasi doon natin karapat-dapat pagbayaran lahat ng ating kasalanan. So lahat tayo bawal sa langit. Okay?
Pero ang kagandahan doon, bagamat bawal tayo sa langit kasi makasalanan tayo, ang Diyos meron siyang ipinadala. Yun yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Di ba sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." Bagamat hindi tayo karapat-dapat sa langit at sa impyerno tayo pupunta, pero salamat sa Diyos, minahal niya tayo. Ngayon, dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya yung bugtong na anak niya na sino? Ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, napako siya sa krus ng Kalbaryo, pero bago siya napako, di ba, pinagbubugbog muna siya, pinaghampas, kinoronan siya ng tinik, pinunit yung damit niya, pinako siya sa krus, pinainom siya ng suka, tinusok yung tadyang niya, at halos maligo siya ng dugo. Bakit niya nagawa yun? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ngayon, paano natin malalaman na sa langit tayo pupunta? Sabi sa John 3:16, "Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sa Tagalog, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya. Sumampalataya at maniwala ay parehas lamang po yan. Sabi ng Biblia, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya. Kanino? Sa only begotten Son, kay Jesus. Ano sabi? Should not perish, ay hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak saan? Sa apoy ng impyerno. Sabi ng Biblia, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan bang buhay na walang hanggan? Sa langit ba yan? O dito sa lupa? Yes, yan ay sa langit. Kasi dito sa lupa, meron tayong hangganan kasi mamamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero yung buhay na walang hanggan, na yan ay regalo ng Diyos, sabi sa Romans 6:23, mapapasa atin yan kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yan po ay sa langit. Okay, so sa madaling salita, ano pala ang paraan ng Diyos? Paano tayo makarating sa langit? Sabi ng Biblia sa John 3:16, sa pamamagitan ng pananampalataya. Whosoever believeth, kung sino man ang sumampalataya. Hindi sinabi doon na kung sino man na magpakabuti, hindi rin sinabi na kung sino man na magpakabait, kung sino man na magpabautismo, kung sino man na magpamiyembro sa simbahan. Hindi sinabi yon. Ang sinabi ay kung sino man ang sumampalataya. Ngayon, pag sinabi pong pananampalataya, ibig sabihin po niyan, ikaw ay naniniwala na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay inilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. And that is what we call the gospel. Ibig sabihin, ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, pagkalibing, at pagkabuhay namang muli, yun yung sasampalatayanan natin sa Panginoong Jesucristo. Maniniwala tayo sa Kanya. At sabi doon ng Biblia, bakit si Jesus lang ang dapat sampalatayanan at tanggapin? Kasi sabi ng Biblia sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kaniya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sinabi niya mismo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi niya sinabi na ang kabaitan ng daan, ang pagpapamiyembro sa simbahan ng daan. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, siya mismo ang daan, ako ang daan. So paano natin siya maging daan? Sampalatayanan natin siya sapagkat siya ang daan patungong langit. Hindi pwedeng makapagdala sa atin sa langit ang ating kabaitan. Okay, bakit? Kasi hindi sa lahat ng oras mabait tayo. Every day, nagkakasala tayo. Minsan sa isip pa lang, nagkakasala na tayo eh. Kaya hindi talaga pwede ang kabaitan natin. Kasi ang kabaitan natin ay putol-putol yan. Ngayon mabait tayo, mamaya hindi. Ngayon mabait, mamaya hindi. At hindi rin pwede maging daan ang simbahan patungong langit. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman simbahan ang napako sa krus. Sino ba ang napako sa krus? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, maganda na maging mabait tayo, maganda na may simbahan tayo, okay din yan, okay lahat ng yan. Pero hindi po yan ang daan patungong langit. Ang tanging daan lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Anong dapat natin gawin sa Kanya? Sumampalataya. Ibig sabihin, tanggapin mo siya sa iyong buong puso na iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas. So ngayon, para matiyak mo na sa langit ka pupunta at maiwasan mo ang impyerno, tanggapin mo siya ngayon. So kung nais mo pong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, pwede mo po akong sabayan sa panalangin bilang ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sundan mo po ako. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na aking pong nalaman ang simpleng paraan ng katiyakan ng kaligtasan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi kayang iligtas ang aking sarili sa apoy ng impyerno. Kaya patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Tinatanggap ko po ang Panginoong Jesucristo
sa aking buong puso na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo niyo po sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kung tunay kang sumampalataya sa Panginoong Kristo, meron siyang regalo sa iyo ngayon. Ito yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yan po ay sa langit. Anytime, anywhere na bawian ka ng buhay, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Sabi ng Biblia, nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, napakasimple ng paraan ng Diyos paano natin matiyak na sa langit tayo pupunta. Kaya itong nararanasan natin na init dito sa bansa natin, hanggang dito lang yan, hanggang pisikal lang yan. Sabi ng Biblia, kapag tayo ay nasa langit na, yung init, hindi na natin mararanasan yun. Kung meron po kayong tanong about sa ating topic, pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Kaya maraming salamat po. God bless you all and have a great day.